Good morning guys. Ayan, tapos na yung trabaho namin, oh. Bakal na lang yung kulang. Ayan. Tapos na nila yung mga Pakistani ko, mga tao ko. Bubusan nila ito mamayang gabi. Ito, yung trabaho ko guys. Ito, kable, pangpatibay ng islam yan guys. Tignan nyo, nakabuka. Yan. Minsan hindi nakabuka, diretso. Hilain sa kabila, hilain din sa kabilang side. Pero pag ganyan guys, isang side lang paghilaan. Yan, ganito ang trabaho ko sa Qatar, Jeddah, Saudi. Yan. Postinsion ang tawag yan guys, pangpatibay ng slab yan guys. Yan. Bali, kuan guys. Di ba binakalan na nila to guys. Tignan nyo, 10 mm lang yung bakal nya guys. Oh. Tapos pero ito double guys, doubles pero maluluwang na. Gaya yan guys. 25 by 25 yan guys, 25 by 25 yung pagitan nila. Pero pag sa top na guys, top 1 na 40 by 40 na. Yan guys. Ang tawag nito guys, post tension tendons. Itong na ito guys, doon sa kabila ganyan guys, oh. Ganyan. Yan. Pag nabakalan na to guys, yan, tignan nyo guys, oh. Pag nabakalan na yan, i-inspection ng consultant yan guys. Tignan nyo guys, oh. May mga chair siya, may pinagpatungan siya guys. Oh, yan, oh. Yan. Nakapatong siya sa yung chair ang tawag niyan, yung bakal. Yan, nakapatong diyan. Tapos tignan nyo doon sa kabila, doon sa walang kulom. Ito kulom to guys eh. Sa walang kulom na nakadikit sa bottom, ito kadikit sa bottom slab ay bottom steel. Tapos sa kulom nakataas siya. Tapos pagdating doon sa kulom nakataas siya. Pero dahil lang haba, pagdating sa kulom mataas, sa walang kulom baba, nakadikit sa yan, ganyan. Para pag hinila guys, dito sa may kulom area, yung tapat ng kulom area, ibababa niya yan konti. Tapos pagdating sa walang kulom, itataas niya yan. O ganon din sa doon sa may kulom, ibababa niya, tataas sa walang kulom. Kaya yung level ng slab sa ilalim pantay siya. Saka mabilis ang trabaho dito sa post tension guys. Halimbawa ang target nila dito sa building na to, halimbawa gagaya nito 12 floor, ang target nila halimbawa 1 year, tatapusin lang namin ng 6 months, ganon yung post tension tendons. Oh, yung guys, yung structural yung ito post tension tendons, Ensan RC slab, mga blockworks, ganon, yung structural yun. Kaya gustong nila yung post tension tendons guys, dahil pag puro RC slab bawat floor, wala, matatagalan sila kasi every 15 days bago nila baklasin itong plywood guys. Yan. Pero ang post tension tendons guys, 8 days pwede ng pahila sa hydraulic machine. Ako yung taga-pahila, may panghila ko guys, yung hydraulic machine. Ako yung tagahawak ng remote. Kaya ang trabaho sa post tension tendons guys, yung una muna yung mga karpentero, 3 araw maximum matapos na nila yung
buong slab. Gaya ito 70 meters, doon sa kabila 70 meters din. Letter L to sa guys eh, letter L. Letter L siya. Ganyan ang tatrabaho yung mga steel builder. Yung mga tao ko umuwi na dahil maggabi sila, babalik sila mamaya. Oh. Ang post tension tendons, karpentero 3 days. Yung bakal at post tension tendons magkasama yan. Oh. Ang maximum na matapos namin guys, kuan sa dalawang part dahil letter L, 2 days. Oh, 2 days tapos na lahat. Inspection na ng consultant. Tapos bubusan nila guys. Magbibilang kami ng 3 araw darating yung concrete cube resort. Oh, ang pinaka normal na tigas ng konkreto 35 kan, kalimutan ko na, basta 35 yung ano, wag lang bababa sa 30 yung tigas ng konkreto kasi sasabog pag ano pinahila sa hydraulic machine. Kaya dapat 30 pataas. Oh. Gaya ito guys, isang part kasi letter L. Isang araw patapos ko pahila. Oh. Pang 'di ba 3 araw na yun guys. So pang 9 na araw babaklasin na nila itong plywood, yung mga scaffolding sa baba. Oh, gagamitin naman dito sa susunod ng floor guys. Okay, mabilis. Kaya dun sa Qatar guys, sa isang buwan makaka-4 kaming slab. O gaya yung project ko sa Qatar, yung 80 floor. O isang taon lang mahigit 80 floor yun ha. O bilis. Kaya mas gustong gusto nila yung post tension tendons guys dahil mabilis ang trabaho. Tignan nyo guys, 8 days lang. Oh, tapos maliliit pa yung bakal guys. Tignan nyo guys, maliliit. Oh. Pero pag RC slab to, ang mga bakal nya 16mm, 20mm, 25mm, dahil sa mga kulong mga 32 pa yan mm. Oh. Pero pag sa post tension tendon sa mga column area 16mm, 10mm, 12mm lang. Oh. Tapos ang RC slab bago nila baklasin yung tukod mga 15 days. Oh, di mas maraming natitipid sila sa araw, sa pasahod sa tao. Oh, marami silang natitipid. Kaya mas gusto nila yung post tension tendons guys dahil malaki yung natitipid nila sa mga pasahod, sa mga materialis o sa trabaho. So, kaya gusto nila yung post tension tendons kasi ang kasi ng streeting ng bakal pala 200, pero ang kable, katumbas ng kable guys, ito ang katumbas nito, isang piraso, sabi ng engineer namin 10 daw, 10 ang katumbas nito. Sa isang bakal 25mm yung taba niya, 10 piraso, ito isang piraso lang. Oh. Kasi ang batak pala nito guys, ang bakal na 25mm 200 lang, pero ang post tension tendon 1,000. Oh, ang lakas-lakas yung kable. Kaya mas gusto nila yung kable guys, yung post tension tendon.
guys, paki-follow yung YouTube channel ko guys. Xburial Vlog. Yan. Thank you for watching.